Yo mga ka-ride, maagang arangkada na naman tayo ngayong araw dahil may bago tayong destinasyon. Beach ride tayo papuntang Mauban. Relax ride lang habang binabaybay natin ang mahahabang kalsada. Preskong hangin, solid na tanawin along the way. Walang pressure, walang pagmamadali. Pure ride vibes lang. Kung trip nyo ang motorcycle adventures, road trip moments at beach standby pagkatapos ng mahahabang biyahe, siguradong mag-enjoy kayo sa ride na to. Ride safe lagi. Enjoy the road. Pagkasulina muna tayo habang malapit pa para di tayo maberya. Kasama ko nga pala sa rides na to ang tatay ko, mga kapatid ko. Pagkasulina muna sila. Narinig pala si Google Map dito. Okay, tapos na magpagasolina. Tuloy kami ngayon. Ngayon, kasalukuyan kaming bumabiyahe kasama ang buong pamilya papuntang Mauban. 4 AM pa lang kanina, gising na kami lahat para maganda sa ride na to. Kasi magluto ng mga kanin, prepare ng mga pagkain, gagamitin sa biyahe. Yan. Medyo mapigat yung karga ko, hindi ko lang mapakita ngayon kasi focus tayo sa ride. Habang nasa daan kami ngayon, sobrang solid lang ng pakaramdam. Presko yung hangin, tahimik pa yung mga kalsada, at unti-unti nang sumisikat yung araw habang bumibiyahe kami. Iba talaga kapag family ride. Hindi lang basta biyahe, kundi banding at paggawa rin ng memories habang nasa kalsada. Ayun, ayon kay Google Map, iliko na tayo dito kay pangalan ko, Itik Park sa Dayap. Papuntang Santo Tomas. Maganda ang daan dito ah. Nasa Nagkarlan na, papuntang Nagkarlan pala to, road. Ewan ko ang tawag sa road na to. Hindi ko ma-check. Pero magandang daan na to. Pero ingat pa rin tayo guys kasi ayon sa kwentuhan namin tatay ko kasi lagi nang dumadaan yung dito na tipa. Ayun atik sa pagmumotor yun. So, bibiglain ka ng mga daan na to. May liko na liko, may siko, parang merong ata ditong part na parang daliri ng kalsada, tapos may sobrang lalim, sobrang angat, tawag sa angat na yun. Kaya ingat, laging mag-minor pag hindi mo nakikita yung daan, masyadong mabilis pag hindi mo kabisado yung daan. Kahit chip lagi. Okay, papasok na tayo ngayon sa Liliw, Laguna. Dito namin balak mag-breakfast muna kasi 6 AM tinitingnan ko. Sunod na bayan na
papatakan namin ng 6 a.m. is doon kami mag-breakfast. Kaya hanap kami dito. Let's go. Okay. Park muna kami dito sa may park ng Liliw. May nakita kami karinderya. Ito sa tapat lang ng port nila. Yan. Kaya muna. Sabi tayo sumabit. Hindi namin alam kung anong kakainin dito. Oo. 6. Okay, busog na. Papag-almusal na. Nagising na ang diwa. Pero parang kulang pa sa kape. Ang next stop nga na pala namin dito ay Mauban na. Actually, ang beach na pupuntahan namin medyo 1 hour away pa sa Mauban proper mismo. Pero pupunta muna kami ng Mauban para mamalengke ng pagkain. Para pagdating dun sa sa beach, medyo konti na lang yung kung may kulang man, may mabibili na naman ata dun. Let's go to Mauban Public Market. Okay guys, bago kami makarating dito sa destination namin sa public market, ay dadaan muna kami ng Mahayhay. Sunod ay Lukban. Sunod ay Sampaloc. Tapos Mauban na. Medyo mahaba pa ang kalsada na pagdadaanan natin. Siguro may ano pa yan, mga 40 kilometers pa papuntang Mauban plus 20 papuntang beach. So 60 kilometers pa ang i-ride natin. Kaya kapit lang. Medyo alalay lang sa kalsada dito. Kita niyo naman sa mapa yung guhit. Ang dadaanan mo, parang ito natin yung sinasabi niyo parang daliri. Kalsada, minor lang. Baka sumobra. Ganun. Ayan, pababa. Ayun, lumagpas pa. Buntik ka na, sir. Pero yun nga, dahan-dahan lang. Paglilingon sa paligid, tingin lang mata sa kalsada. Sorry na, nagkamali din ako. Itong mga kalsada na to, na-enjoy ko naman. Medyo experience. Sa susunod, hindi ka na mabibigla sa mga ganyan. Alam mo nang dapat mong gawin, kung paano mo makokontrol yung motor mo. Kaya laging kondisyon lagi yung motor mo pag babiyahe ka, lalo na dito sa part ng Quezon. Kalsada dito, parang obstacle course. Nasa bandang Lukban na tayo. Actually nasa Lukban bypass road na tayo. Ang problema lang is umuulan, basa yung daan, medyo madulas, kaya dahan-dahan lang din. Basa na rin yung cellphone ko, pero okay lang, waterproof pa naman yan.
Yun, parang may panran pa nga at ayaw pang tumigil ng ulan. Hindi ko alam kung makakalusot pa kami. Tingnan natin. Mag-iikot tayo ah. Ayun, pinapadaan na tayo. So, buti naman at nakakadaan tayo dito. Ginagawa palang panran ng tong bypass road ni Lokban. Mag ano pa ba tayo? Ha? Basa eh. Okay na yan. Medyo. Kapote na tayo. Kapote? Ayun, napagdesisyonan namin na magkapote na lang at nakahanap kami ng masisilungan para makapagkapote. Ayaw talaga tumigil ng ulan. Buti pa dito umuulan sa lugar namin. Ayaw. Sana all. Nakapagkapote na kami. Tuloy ng ride. Medyo basa ang kalsada kaya madulas. Dahan-dahan lang sa pag-drive. Wala namang problema yan sa cellphone kung waterproof naman yan. Kaya wala problema. Tuyo na yung daan. Sa sobrang init ng panahon, ang bilis matuyo ng daan. Nasa ano na nga pala kami. Sampaloc, Mauban Road. So, konting biyahe na lang. Medyo malayo pa naman. Mahaba kasi ang road ng Sampaloc to Mauban. Pero isang road na lang, Mauban na tayo. Tapos sunod na road, Mauban to Real. Medyo hindi naman tayo dadating ng Real. Doon lang tayo sa beach na medyo malapit sa Mauban na. So, let's go. Ayun, nasa Mauban na kami, nasa Arco. Pangalawang beses ko na itong makapunta ng Mauban. Unang punta namin dito, nag-commute lang kami. Pupunta kami ng Cagbalete Island. Ngayon, sa beach lang. Mauban. So, diretso tayo ngayon ng public market. Medyo may mga traffic na ng konti dito. Kasi marami din pupunta dito. Ito na yung Mauban Public Market. Dito kami bibili ng mga kailangan pa namin sa beach kasi mag-overnight na kami doon. Baka naisip namin, baka kulangin kami ng pagkain. May bigas pa. May sinaing na sila dyan, kasama. Kaya pagdating doon, kakain na agad kasi medyo lunch na. Kinain namin doon sa Liliw ay breakfast lang yun. Kaya pumili muna kami. Let's go. Let's go. Okay guys, huling kalsada na patahakin namin. Ito yung Mauban Real Road. Hindi ko alam, ang kwento sa akin dito sa Mauban Real Road is makakarating ka ng Real pag tinaybay mo nga to kasi Mauban Real Road. Kaso puro rough road na may mapuputol tong mahabang kalsada na, napakahaba ng kalsada na to. Anyway guys, maabot to ng ano,
20 kilometers hanggang dun sa ano, sa beach na pupuntahan namin. Tapos tuloy-tuloy pa yun, mahaba pa papunta ng Real, malayo pa. May dadaan ka pa mga rough road, no? Mga tulay, ganun. Parang hindi nakakayanin ng scooter pa yan. Kaya hindi na ako magtatangka. Doon lang kami sa beach na sinerch namin online kung maganda ba, or first time lang din namin makapunta dito sa o dumaan sa kalsada na to. Yeah, let's enjoy the road. Let's go. Yeah, malapit na tayo guys. Medyo paakyat baba din yung kalsada na to. Medyo ang saya din baybayin, wala masyadong nadaan, pero ingat pa rin lalo sa mga sa part ng kalsada na hindi mo nakikita yung mga nakakasalubong mo. Ingat pa rin kaya sa mga curve. So malapit na tayo guys, nakikita ko na yung beach, naaamoy ko na yung simoy ng hangin ng karagatan. Itiis na lang. Ayun, kitang-kita na. Okay, we have arrived dito sa ating destination. So, hanap tayo ng parkingan. Medyo marami na palang ano dito. Sabado weekends Sige, baba na. Kaya may pagbunok ka na naman ng pwesto doon sa ilalim ng ano, Saan tayo? Kaya tayo. sa beachfront. Sana may makuha tayong ano, spot sa beachfront, mapagtayuan ng tent. Hirap maghanap ng parking. Antay ko na sila kasi dapat Ha? Oh, eto na yun Butas-butas beach. Magdiretso na ako dun eh. Bilang. Dito na lang ba? okay, papasok na kami ngayon ng Butas-Butas Beach. Magre-register lang kami for day tour and overnight stay. Ayan. I-check na rin namin ang dagat. Ito yung daan pababa. So, let's go. Okay, na-check na natin yung dagat. Mag-ihaw na tayo. Ito nga pala yung binili namin dun sa Mauban. Pusit na lumot. Ano lang yan? Asin lang yan. Tugas, asin. Tapos, strong fire.
para mabilis maluto. Hindi ang pinapatagal kasi liliit yan. Ito naman, prepare ko yan kagabi. Ano lang, nagmarinate ako ng liempo, pinutol ko siya sa size na pang barbecue. Ipos muna. Tapos nilagay ko dyan sa bakal na tumbler, kasama ng marinade. Tapos hindi ko siya tinakpan, nilagay ko lang siya sa loob ng freezer para tumigas. At bago umalis, doon ko lang siya kinuha, tinakpan para malamig pa rin. Yan, pagdating namin dyan, malamig pa rin yan. Pero hindi na siya matigas. Pwede na siyang ihawin. Wala pa nga daga. Sandali na. Pagkatapos mag-prepare ng ihawin, nag-charge muna ako ng mga battery dyan sa charging station nila. Pagkwentuhan na rin sa mga lokal kung anong meron dito. Na masyadong pwedeng gawin dito. Masaya naman. Check natin yung beach saglit. Ayun, dahil mainit, wala akong dalang sunscreen. Ayun, tampisa muna tayo sa gilid. Tingin lang sa sa dagat. Pag wala ng init, doon na tayo lalangoy. Ayan, ini-enjoy ko lang yung alon. So, ayun nga. Wala pang spot na paglagayan ng tent sa beachfront. So, try ko munang dalawin yung butas-butas cave dito. Kaya natin kung maganda talaga. Pagpapromote. So, ayun. Nadulas ako dyan sa may bato. Lipad yung camera, lipad yung salamin ko. Pero okay naman. Kasi ang binagsakan ko yung mga maliit na bato lang na yan. Parang wala lang. Tapos, diretso, tuloy. Parang walang nangyari. Ayos. So, nandito na tayo sa kilalang butas-butas cave. Ganda ng tunog ng alon dito. Parang dito, gusto ko dito na lang ako magtayo ng tent. Kaso bawal daw. Kasi nga, ito ay maraming nagpipicture-picture. Magandang spot nga naman. At tahimik dito. Kaya lagi ako dito. Mambay. Hindi ko lang na-videoan lahat. So, balik na tayo. Ingat na talaga kasi experience na natin madulas. Balik tayo dun sa fence natin at malapit tayong magtayo ng tent. Let's go! Yun nga, nakabalik na ako. Magtatayo na tayo ng tent. Nagpatulong ako sa kapatid ko. Kasi para alam niya kung paano magtayo. Kasi pag bumili na ako ng bagong tent, siya na nasasalo nun. Kasi gusto niya rin sumama sa mga camping ng ipa namin nila papa. Yan. Para ma-enjoy niya rin ang beach or kung saan mag-camping. Pag nasa tamang edad na rin siya, mag-aaral na rin magmapatya. Pasa-pasa lang ng trip. So, ayun nga, si tatay. Supervisor namin yan dyan sa gilid. Ano yan, bike yan. Lokal yan dyan si tatay.
Pinahiram kami ng upuan, lamesa niya. Para may maano kami dyan sa harap ng... So, shout out sa iyo, tatay. So, ito yung higaan ko. May sleeping bag naman ako. Pero, tinry ko lang itong dalhin yung air mattress. Medyo magaan naman siya sa ano. Siguro, kung mas marami pa akong gamit, siguro pa mag sleeping bag na lang ako. Kaya ito muna yung kasi konti lang din naman ng dala kong gamit. At kasyang-kasya sa motor. So, ayan. Pang single bed siya. The inflatable, automatic. Yung unan lang hindi. Isa din sa dahilan na gusto ko tong dalhin tong mattress ko. Kasi itong pang ano niya, inflate niya or deflate. Pwede mo rin siyang gawing ilaw sa gabi. So, lampara mo sa loob ng tent. Ayan. Pakailaw ko na. Okay na. Pwede nang matulog. So, ayan na nga. Sunset na guys. Malapit nang magdilim. So, early dinner daw kami. Let's go. Dito na kami sa beach na kumain kasi medyo madilim doon sa cottage. Kaya may liwanag pa dito. At may mga ano naman, solar lamp dito nakatutok pa sa beach. Kaya dito na kami kumain. Ayan nga, sunset na. Ganda ng... Pero hindi mo talaga makikita yung ano, yung araw na lumulubog dito sa side na to o sa ibang side. Pero makita mo yung sunrise dito bukas. Gabi na. Oras na ng tulog. Pagod na pagod tayo sa biyahe at kakahintay ng pagtayo ng tent. So, good night muna. Let's go. Tulog. So, ayun nga, good morning. Sarap ng umaga pag nasa gising mo sa beach. Anyway guys, happy Mother's Day sa mga nanay. Kasama namin dito kay Tita Malu. Happy Mother's Day. At saka happy birthday din pala kahapon. Kaya double celebration yung pinunta namin dito. Birthday niya nung Sabado at Mother's Day today. Happy birthday and happy Mother's Day. Sarap na yung sunset. So, wala kami magawa. Pwesto doon, pwesto dito sa tapat ng beach. At ini-enjoy ang sunset. Ha? Yung? Parang tayo na. Automatic? Automatic naman yan Murahan nga lang. Mura lang din mga yan.
Mas gusto ko yung ina-assemble. Kasi mas compact siya pag dinadala. Mga ganyang tent pa inaano yun eh. Yung sa mga sasakyan dinadala. Eh, di motor lang. Wait na uuwi ah. Mama. Doon na tayo mag-almusal sa Lokban. Para Uuwi, Papa. hindi na hassle pake na lang tayo mamaya. Diba? Abang namimili, Hindi na ba sila maliligo? ewan ko sa kanila. Ako, kung gusto maligo, mamaya. Anong oras na ba? 30 na pala. Yung dito, wala ka kita ko. Yung signal dito, dito. Ganun talaga. Ano naman? Pero sa ano naman, sa pag-camping, minimal lang naman yung requirement mo talaga na wifi. Minimal. Minimal lang. May bag. Ngayon? Kailan ang dating? 10? 2 days ago. Ha? 2 days ago. Siguro umulan lang sa atin. Ng araw. So, yun nga guys. Katapos namin slow morning, nag-impake na kami. Nagligpit na rin kami. Nagkape konti dun sa cottage. Tapos, naligo konti. Ayan. Nasa kalsada na ulit kami. Back to ride. At fresh na fresh, bagong gising. Parang nag-reset tayo. Mainit na kasi aga ng init na yun. Ayan. Hindi ang init ngayon. So, naghihintay na lang ako na mag-ready sila para let's go. Kailan? So, balik ulit tayo sa kalsada. Ang destinasyon naman namin bago kami umuwi ay dadaan muna kami ng Lokban. Doon kami mag-aalmusal at may bibilhin daw silang longganisa. Siyempre, delicacy ng Lokban yan Lokban longganisa. Kaya hindi pinapalagpas ng mga may bahay yan. So, let's go. Diretso tayo Lokban.
nag-aya ng kumain. Nasa Mauban pa lang kami. Para hindi na kinaya ng mga gutom naming mga kasama ang biyahe. So, kain muna kami. Hanap lang kami makakainan dito sa Mauban. At gusto ko rin i-try yung hab-hab nila. Yung sikat dito eh. Ano? Okay guys, nakakain na kami, back on the road na. So, ito na yung Mauban to Sampaloc, Tulokban Road. So, konti na lang. Pero malayo pa. Haba talaga ng road na to, papuntang Sampaloc pa lang. Tapos, dadaan pa kami ng Lukban. Kami bibili ng Lukban Longganisa. Okay. Let's go. Ayun nga, nasa Lukban na kami. Naisipan ko munang magpagasolina dahil napansin ko yung gas tank ko ay 1 bar na lang. Baka hindi tayo umabot ng bahay. Dahil ang susunod na stop namin pagkatapos dito sa Lukban ay bahay na. Yan. Nantay ko na sila kasi mauna sila eh. Hindi ko na hinanap yung public market dito kasi alam na ng tatay ko nasaan. So siya muna magli-lead para papunta ng public market ng Lukban. Let's go. Medyo malayo pa pala sila. Na-enjoy ko yung kalsada kaya medyo na ayaw pag-iwanan sila. So Paggasolina muna ako sa Petron. Paggasolina muna ako sa Petron. Diyan. Dali lang. Ya.
Okay, nakarating na nga pala kami sa pamilihang bayan ng Lukban. May bibili lang na longganisa. Tapos, bumili din pala ako dito ng yung hilaw na habhab. Papaluto ko sa tatay ko. Anyways, magaling magluto tatay ko. Kaya, sarap yan sigurado. Pag naluto. Hey guys, back on the road. Diretso na kami niyan sa bahay. Wala nang stopover. Nagawa na namin yung lahat ng gusto namin gawin dyan. Nabili na yung dapat bilhin. Uwian na. So, kung nakarating man kayo dito, aming salamat sa panonood. Kung gusto nyo pang makakita pa ng mga videos na ganito, please like, share, and subscribe lang. Thank you. Kung makarating kayo dito. Ride safe lagi. And let's go!